Nakatanggap tayo ng mensahe galing kay sir kasi meron daw leak yung magazine niya. Syempre pag mga ganyang bagay, agad-agad natin re-replyan yan dahil mayroong problema yung kalaruan natin. Nakakuha ko na yung magazine ni sir, dinaanan ko na lang dun sa kanila para kahit paano makabawas-bawas naman sa isipin ni sir kung pupunta pa siya sa amin. Tinanggal ko na yung mga bibis na nakalagay sa kanya kasi hindi naman natin kailangan sa paggagawa yan. Umpisa na natin pagbabaklasan. Kung natin gawin, tanggalin lang natin yung basepad na yan, tusukin natin yung pinakalock sa ilalim. Tapos lagyan natin ng green gas yung magazine para malaman natin kung saan nanggagaling yung singaw niya. Lakas nga ng singaw. Na-identify na nga natin kung saan nagagaling yung singaw niya, pero syempre para makasigurado tayo, ilubog pa rin natin siya sa tubig. Pagkalubog natin sa tubig, mapapansin natin na bumubula sa may parting basepad niya. Ibig sabihin kumpirmado na nga sa basepad nanggagaling yung singaw niya. Pagkayari natin makumpirma kung saan nanggagaling yung singaw niya, punasan na natin yung magazine. Pagkayari natin punasan, tanggal natin siya ng green gas. Pagka tatanggal natin yung green gas, pindutin lang natin yung output valve niya. Lagi natin siguraduhin na walang laman ng green gas yung magazine natin kapag magbabaklas tayo. Kasi delikado kapag kaming green gas na laman yung magazine, tapos tatanggalin natin yung tornilyo. Tanggalin na nga natin yung tornilyo sa may base pad niya, gumamit lang tayo ng positive na screwdriver. Nabuksan na nga natin, kung mapapansin natin, tuyong-tuyo yung o-ring ng magazine ni sir. Yung pagkatuyo ng o-ring ang isa sa dahilan kung ba't nagkakaroon ng singaw yung magazine natin. Tanggalin na nga natin yung o-ring ng basepad ng magazine ni sir. Kung mapapansin nyo, matino pa yung o-ring niya, hindi pa naman kapalit-palit. Dahan-dahan lang natin tanggalin niya, gumamit lang tayo ng maliit na flat screw, tapos tungkabin lang natin hanggang matanggal natin. Tapos spray natin na pop dino silicone oil yung o-ring niya. Ibaba natin siya ng mga 3 minutes. Sprayan na rin natin yung output valve niya, pigayin lang natin yung output valve niya habang ini-spray natin para pasok na pasok sa loob ng output valve yung silicone oil natin. Pati inlet, sprayan din natin. Kahit walang mga singaw yan, kailangan malubricate din yung mga o-ring nila para hindi pagbulan ng mga singaw. Punasan na rin natin yung base pad niya para kahit paano walang matirang dumi-dumi dyan, kasi dahilan din yan kaya nagkakasingaw yung magazine natin kapag nasisingitan ng maliliit na particles. Pati yung part na pinaglalapatan ng base pad sa magazine, punasan rin natin yan kasi marami ring mga sumisingit na dumi-dumi dyan. I-stretch din natin yung magazine spring niya para kahit paano mapatatili pa rin yung pag-open slide niya kapag nauubusan siya ng bala. Katagalan kasi nakukompress ng maigi yan na nagiging dahilan kaya hindi nag-open slide yung unit natin. Pagkaya natin mababad yung o-ring niya, ibalik na natin yung o-ring niya sa may base pad para malaman natin kung effective ba yung ginawa natin. Tapos spray na rin natin para makasigurado tayo kahit paano. At buuin na nga natin, ibalik natin yung magazine spring niya, tapos yung base pad niya. Tapos yung tornilyo naman ng magazine natin at higpitan na natin. Kumuha ulit tayo ng tubig at i-check na natin kung meron pa bang bubbles na lilitaw. Yan, mukhang wala na. Ibig sabihin wala nang singaw na nanggagaling sa base pad niya. Pagkayari sa base pad, yung output valve naman i-check natin o yung parteng ibabaw ng magazine natin. Tingnan natin kung may nagbabubbles. Oh, yan, wala din. Kaya goods na yung magazine ni sir. Oh, yan, ganun lang kasimple yung pagre-repair ng magazine nyo kapag nagkaroon ng singaw. Sana kahit paano nakatulong ako sa mga may problema sa magazine dyan, lalo yung may mga singaw-singaw. Kung di nyo pa rin kayang gawin, kontakin nyo lang ako. Basta kaya kong puntahan, pupuntahan natin. O, paano ba yan? Salamat sa panunod nyo. Bye-bye!